Ay, magandang araw sa inyong lahat, sa mga subscribers natin, followers. Well, Saturday ngayon, Sabado de Gloria, and I hope na naging meaningful ang Holy Week para sa ating lahat. And of course, tayo mga magkakasama rito, meron tayo mga kanya-kanyang kaso. And of course, kasama sa mga pinapanalangin natin na ang hustisya ay manaig sa lahat ng mga pinaglalaban natin. Na-open ko lang yung comment ng isang subscriber. Ito yung tungkol sa paano daw mag-compute ng kanyang separation pay, 7 years, NCR. While it appears na parang napaka-common ng kanyang comment or question, and marami sa inyo na alam actually kung paano sagutin yan, I want to take this opportunity kasi hindi lang ito yung unang tanong na ganito yung context, no? Marami actually pang ganyan. So I made this video para pag napanood ninyo, madali na lang ninyong makompute yan at alam na ninyo yung mechanics. So there are two things na dapat maintindihan pagdating sa mga pag-compute ng separation pay. Una, ang separation pay natin, yan ay nakabase sa monthly rate, no? Kung magkano yung monthly rate mo, minomultiply lang naman sa number of years of service. Ang pangalawang dapat malaman natin dito ay kung paano mag-convert, kasi hindi naman lahat ng empleyado ay pang monthly ang kanilang rate, no? May iba daily. So ang tanong, paano mo ngayon kukunin yung monthly rate, di ba? So yun ang two things na dapat nating malaman, and yun ang ituturo ko ngayon dito para in the future you can do these things on your own. Anyway, bagong lahat, shout out muna natin ang ating mga subscribers and followers nandito. Alright. Malinaw naman sa Article 298 ng ating Labor Code na ang separation pay, ang computation niyan ay 1 month per year of service. So it doesn't matter kung ano ang ground for termination under Article 298, which is retrenchment, installation of labor saving device, redundancy, or closure. Ang pinaka-basis lagi ng computation is monthly salary per year of service. Ngayon, sinabi niya dito sa comment niya na NCR siya. So I would presume na kung naka minimum wage siya, naka daily rate yan. Pag daily rate, 645 of course. Now, how do we convert 645 into monthly rate? So maraming mga possibilities na pinapractice din naman actually ng mga kumpanya. Merong iba 20 days lang, merong iba 26 days in a month, merong iba namang 30 days. Ano ba talaga ang dapat gagamitin? The reason why we ask that question is pag ginamit mo syempre yung 20 days, ibig sabihin yan, malaki ang impact niyan pagka kinumpara mo sa ginamitan mo ng 26 days, and the same thing with 30 days. So sa pag-compute ng benefit, pwede kang madihado, pwedeng mapasobra naman ang bayad sa'yo, which we do not want to happen for purposes of accuracy ng ating computation. Now, ano ba talaga ang dapat way sa pag-compute niyan? Ganito,
Kung ikaw ay naka daily rate na 645 halimbawa, then ang ibig lang naman sabihin noon na 645 i-multiply natin sa number of days presumed na trabaho mo sa loob ng isang taon. Paano mo naman ngayon malalaman kung ilang araw ang presumed na trabaho mo sa loob ng isang taon? Malalaman mo yan kung ilang araw ka pinapapasok sa loob ng isang linggo, which means that may mga kumpanya na pinapapasok ang empleyado ng Monday to Friday. So ang ibig sabihin, 2 araw sa loob ng isang linggo wala siyang pasok. Merong iba naman na Monday to Saturday, so isang araw ang pahinga, which is actually the rest day. So normally Sunday sa mga kumpanya, no? Now, kapag ang pasok niya sa trabaho ay Monday to Friday, that means na 261 ang number of days sa loob ng isang taon. Paano nangyari yun? Kasi sa loob ng isang taon, di ba, we have 365 days. Eh sabi natin wala siyang Sabado. Ang Sabado sa loob ng isang taon ay 52 days yan. So 365 minus 52, that's 313. At sabi din natin na wala rin siyang linggo. So another 52 days in a year yan. So 313 minus 52 is 261. So kapag ganun ang ginagawa sa iyo, ang ibig lang sabihin, i-multiply mo yung 645 by 261. So 261 times 645 is 168345. Now syempre yan ang ating total possible income sa loob ng isang taon. Para makuha natin yung monthly, i-divide naman natin yan by 12. So 168345 divided by 12 is 14,028.75. Yan ang magiging monthly rate mo for purposes of computing yung separation pay. So madali na pag ganon, kasi 14,028.75 i-multiply mo lang yun by 7 years. Pero very rare kasi na ganon ang nagiging computation sa number of days in a year, no, na 261. Ang pinaka common is yung 313. So paano natin ulit nakuha yung 313? Sabi natin yan ay kapag ang pasok mo ay Monday to Saturday. So lumalabas isang araw lang or Sunday lang ang ibabawas mo sa loob ng isang taon, mga Sundays lang. So 365 minus 52 Sundays, that's 313. Ang tawag natin dyan sa 313, factor or divisor, as the case may be. So in this particular case, gagamitin natin ang 313 as a factor, kasi i-multiply natin yung 645 mo by 313 para makuha natin ang total possible income mo sa loob ng isang taon. So 645 times 313, yan ay 201,885. Now i-divide natin yan by 12, that's 16,823.75. So yan ang magiging monthly equivalent monthly rate ng iyong 645 daily rate na minimum wage sa NCR kapag kinonvert natin into monthly rate using yung 313 factor natin. Again, yung 313 dahil yan ay Monday to Saturday, isang araw lang ang pahinga mo, which is the rest day. Now yung 16,823.75 i-multiply natin ngayon sa 7 years para masagot natin yung tanong ng ating subscriber dito sa ating sample computation. So 16,823.75 multiplied by 7 is 117,766.25. So yan ay on the assumption na redundancy ang ground for termination niya or installation of labor saving device, kasi yung grounds na yan nagagrant yan ng 1 month per year of service.
Kaya natin nasabi yan kasi may ibang grounds na 1/2 month per year of service lamang. Halimbawa, yung retrenchment or cessation or closure of business operation. So kung 1/2 month per year of service, ibig sabihin kalahati lang ng makukuha niya, yung kukumpute natin. So going back to the same computation, lumalabas is 16,823.75 divided by 2. 1/2 month kasi, tsaka natin ngayon i-multiply by 7 years. So 8,411.87, no? Yan ang quotient kapag dinivide mo ang 16,823.75 by 2. Now let's multiply that number by 7 years. So 5883.125. So yan ang separation pay kapag 1/2 month per year of service, kapag na-retrench or nagkaroon ng cessation or closure of business operation not due to serious business losses. Ngayon, kapag may serious business loss kasi kaya nagsarado, wala makukuha separation pay dyan kasi yan ang decision ng Supreme Court sa kaso ng North Davao Mining versus NLRC tsaka Reyes versus NLRC. Malinaw naman, you cannot extract blood from a dry stone, sabi nga ng Supreme Court. So guys, yun ang dapat ninyong tandaan sa pag-compute. Kung naka-daily ka, convert mo. Kung naka-monthly rate ka na, madali na lang yun kasi all you have to do is multiply it by the number of years of service. Depende kung yan ay installation labor saving device or redundancy, 1 month per year of service. Kapag retrenchment or cessation or closure of business operation not due to serious business loss, that's 1/2 month per year of service. So I hope you learned something from this video, and if you do, share nila sa mga kasamahan ninyo, mga kilala ninyo. And again, thank you for watching this video, and I hope to see you in the next ones. God bless.